Unsa na? Unsa ni mo na? Kapatid, magandang Gigda ni mo og? Bisi tapos ni unsa ka? Kaya nagduyan siya. Ni? May anak. Ni ambak kay nagsuon ka sa? Roblox. So tanawa. Tanawa ra, dili di nagyan magdudua ng Roblox ay tanawa gihigtan niya PC yang liog og nihilok. So kay ni suon sa? Asa ni suon sa? Roblox. Oh na. Pantay ka ha. po. Papasok po tayo ngayon sa live natin sa YouTube channel sa tanungan portion. So, bless po tayo ng mga religious items. Okay. Kumusta mga kapatid? So, galing pa tayo sa office natin. Daming mga tao. Salamat tayo dahil sa buong araw ay naibigay natin yung oras panahon sa ating mga kapatid. So marami tayong i-exercise bukas, mga kapatid. Kumusta na po kayo? Papasok na tayo sa YouTube channel natin. Charge natin. Malapit na tayo malubat, mga kapatid. Okay, pasok tayo sa mga kasama natin. Itanong mo kay Father D. So, every Thursday, so nalag tayo, may bisita tayo from, Mindanao, sa Samal. So, join na tayo sa mga kapatid natin. Kumusta po kayo? Sana okay yung signal natin, mga kapatid. Si Annabel Babera, good evening, Father. Good evening din. So, pwede kang minsan magpapakain sila. Nasa mga Pasok pagkain. na tayo, mga kapatid. Pero binibreak ko nga yung consecration ng pagkain pa rin. Makikijoin ka. So sabi ng simbahan, ito po, binabasa lang natin, di galing sa akin. Yung mismo pag-join mo, kung nakikinig ka ngayon, wala pong masama doon. But you make sure na hindi ka naniniwala doon sa paniniwala nila. Okay, sana malinaw yun. Pwede ka mag-join. Sabi rito, yes, it's not a sin, but sabi niya, provided. Pag nag-participate ka, sabi niya rito. Diyan na sa Brother Darwin, ha? Yes, bro. Don't participate associated with superstitious and or idolatrous belief. Mag-attend ka lang, mag-join ka lang, but make sure yung paniniwala nila as a pagan belief. Huwag mong paniwalaan yun. Mag-join ka lang as pakikisama lang. Pwede daw po yun, sabi sa Catholic Answers natin. Yun po kapatid, Bro Jando. Okay na dyan sa Brother Darwin, bro. Okay, good evening, Father Darwin. Welcome po. Okay, good evening. Magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. At kumusta po kayo? Ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo maghari nawa sa puso at isipan natin. At maraming salamat sa Panginoon na late tayo ng ilang minuto dahil may mga bisita tayo from Mindanao. Yung mga kasamahan natin, mga deliverance team doon sa Mindanao ay bumibisita sa atin. No? Salamat po sa pagbisita at ang Diyos na po ang magsukli sa kabutihan ninyo, sa inyong sakripisyo, sa pagbibigay nyo sarili para sa Diyos at para sa kanyang simbahan. At salamat din ako sa mga kasamahan ko nag-supplement sa aking pagka-late. No? Nandito si Brother Angel, si Brother Vincent, si Brother Jando, Ate Idna, Brother John Ray. Nandito pa Brother John Ray, bro? Sino pa? John Ray, Father, nandyan po. Si Brother Wendell, Talibong, Brother Tata, Brother Aljan, sino pa? Brother Romer. Brother Romel Palma, Brother Romero. So, ngayon, Brother Jando, unan mo na. Father, Oo. itanong lang natin yung sa Lunes niyo po. Kumusta? Sa Lunes. Bisaya ba si Albolawin yung Bisaya ba yung Tagalog? Kasi para sa mga Brother Jando yung makasagot. Brother Jando, para sa gusto mga makinig. Bisaya ba? Mga Bisaya siguro yun kasi hindi ko pa naitanong kung magtatagalog ba sila. Ang alam ko lang mga Bisaya yun kasi North Cotabato and Siquijor. Sige. Banggitan na sa Siquijor sa siguro mag-translate na lang si Brother Jando sa sunod na mga araw kung gusto nila ng Bisaya. Let's go. Yes! Lagot. Nagtatanong po bro kung magkano daw po yung kailangan dun sa pinanawagan po daw kanina na pamasahe at mga albularyo. May nagtanong po kung magkano daw po lahat ang kailangan daw po. Estimated kasi bro 4K kasi from North Cotabato going to Davao, ang kanilang pamasahin yan, tag 600 silang dalawa, so 1-2.
plus 400 sa taxi, estimated ko dyan 1.5. And then pagdating naman nila sa Cebu Airport, dahil sila going to Pier 1, sabi ng kapatid ko, kung magbabas sila, nasa 100 plus yung pamasahe, or 200. And then, from Pier 1 going to Tagbilaran, Ocean Jet, 800 bawat isa. So, 1.6. So, estimated ko lahat, 4K ang kakailanganin nila sa kanilang biyahe. Pagdating sa Tagbilaran, sasulubungin na yan ng mga kasamahan natin sa Tagbilaran. Ayun, thank you so much, Brother John. At ayan po, kapatid na Leonela Gabon. Yan daw po yung estimated po ni Brother John Do. Yan lang po yung Gcash na binigay ni Brother John Do. Kung magbibigay po kayo, dyan yun lang po isend po. Yan lang, Brother John Do. Balik mo na po sa ginagawa ko, bro. Brother Aljan, musta ka na, Brother Aljan? Naminyo na ka? Okay lang po. Okay lang po, Father. Nasa trabaho pa rin po. Okay Akala lang ko- yan, panipis ng panipis ang buhay. At meron din, nag-send daw, Father, nag-send daw nag-Gcash, pangalan niya Manuel Morit Jr. Ang tanong niya, paano niya malalaman na natatanggap niyo po ba? Sabi niya, paano niya? Tatanggap yan kapag correct yung number niya. Natatanggap yan. May response ba yon, Father? Pagka, Wala na. Pwede mag-response? Hindi ko alam kung ma-replyan ba yan. Susubukan ko. Bro. Yun nga, tinatanong nila ako Tinatanong nila ako, Bro John Do, natanggap na ba ni Padre Darwin yun? Sabi ko, matanggap yun. Kung Bro. tama lang ang number, itanggap yun. Tamang number, matanggap yun. Baka minsan kasi naman nag-error, Father, ng kahit isang number lang dyan, di ba? Si copy paste. Bro, i-copy paste yung number natin. Copy-paste. Para hindi kayo matatanggap yan. Kung tama lang ang number, Matatanggap tama yan, lang ang kapatid. number. Wala namang ibang pangalan. Kapag ibang pangalan, di yan masisend. Ingat kayo ha, pag iba pangalan. Iba pangalan, ingat kayo. Alam, mahal ang barko, 800. Yun ay fast crab po. Almost 2 hours dito. So, yun. Kaya malaki-laki talaga yung bro. Okay na, Brother Darwin, okay na. Thank you, bro. So, Okay na. Salamat sa mga bro, suporta. salamat mga kapatid ha. Dito, sa comment section muna tayo, bro. Okay, comment section. So, dito tayo sa comment section. Dito naman is from 0570. Hi, good evening po. Ask lang po. Kapag may pamilya na namatay, for example po, kapatid ang namatay. May pamilya na namatay, for example po, kapatid ang namatay. Totoo po ba ang kasabihan na hindi pwede ang kapatid mismo ang mag-lead sa prayer? Baka daw sunod-sunod sa pamilya ang mamamatay. Padre Darwin. Unang-una, hindi totoo yun. Wala tayong aral. Superstitious belief po yun. Ang pinaka-effective na prayer, yung tayong mga nasa, mga relative natin, mga, kung katulad ng tatay ko, si papa ko namatay. Kami lang yung nagdasal hanggang ngayon. Nagdadasal kami para kay papa. So hindi kami nag-request ng mag-lead iba yung mag-lead sa dasal. Kami talaga dahil makahulugan yung prayer namin dahil papa namin yung namatay. Meaningful yung prayer namin dahil papa yung namatay. So wala pong turo ang simbahan dyan, no? Yan po ay turo ng mga ninuno natin. At basahin muna natin, Brother Jando, Mateo 15 ba yun? 9? Yung basahin natin muna, bro. Mateo 15:9. Ito po sabi sa Mateo 15:9. Ayan. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. So, walang kabuluhan, bro, yung pagsamba natin kung yung utos ng mga ninuno natin ay ating sinunod, yung mga utos ng ating mga kaluluhan na hindi naman naaayon sa turo ng Diyos. So, maging walang kabuluhan, but in vain do worship me, teaching for doctrines, the commandments of men. So, yung mga aral ng mga tao, masinunod pa natin kaysa aral ng Diyos. Diba? Ano yung aral ng Diyos patungkol sa patay? Magdasal tayo. Di ba meaningful? Ang nagdasal yung family member, mas meaningful pa yon kaysa tao na nag-lead ng dasal na hindi naman kaano-ano na yung namatay. Di ba? Basahin natin ang Dos Maccabeus. Nagmamadali pa ba, Darwin? Nagmamadali pa. Ang totoo yun. At yung family member hindi nag-pray. Paano natin ma-express yung pag-ibig natin sa patay? Kung tayo ay very secular yung natin, kahit pagdasal ay nagsusuhol pa tayo. Kahit sa dasal may
may stipend. No? Kailangan tayo. Tapos, yung nagdasal Brother Darwin, wala pang kupisal. And then, lahat naman tayo makapagdasal. Pero para sa akin, very effective po yung family member ang magdasal. Very, meaningful and effective kung ang family member. Kami nga, kita nyo naman, di ba? Kami yung nangunguna, si ate una, and then yung mga kapatid ko, susunod na mga araw. Lahat ng araw namin, at 40 days na ni Papa, simulan na kami magdasal ngayon. No? Kay Papa, dahil ka 40 days niya, this coming 28, November 28. So, hindi po totoo yun, kapatid. Kaya dyan do? Okay, dito tayo kay Tonton Balugo. Tonton Balugo, good evening. Ba, Tonton? Ay, magandang gabi, Bro Jando. Magandang gabi sa iyo, Father Darwin. Magandang gabi, kapatid. Sa wakas nakatapos din ako maghugas ng pinggan kanina. Hindi. Ano tanong natin, bro? May katanungan po ako tungkol sa Pasugo Magazine. Dahil meron po, nung hindi pa ako nag-aaral sa Catholic School, nung first year po ako, nagbabasa po ako ng Pasugo Magazine. Tinanap ko yung True Church of Christ sa Catholic o kahit ano bang Pasugo. So, saan po galing yung Pasugo na nabasa niyo po, Father, during debate against Ramil Barba? Anong pasugo Sa nga? INC ba? Ay, sa INC, marami naman pasugo. Pero, July to August yun, brother. July 2, July to August 1988, page 6. ano nakasulat, bro? Yun na nga, pakita ko sa screen, ha. Ang nakalagay kasi doon, ano yun eh, even secular history shows a direct time, hinahanap ko pa, a direct time link between the Catholic Church and the Apostles leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Narito po yung mismo pasugo. Hirap ako kasi iwanan. Ayan. Even secular history shows a direct time link. Screenshot mo. Between the Sige. Catholic, Thank you. between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang sabi nila dito, ang writer daw nito, yan ang kanyang paniniwala nung siya ay nasa Katoliko pa. Kasi ang unang linya niyan, as a Catholic, I was firm to my belief. Kaya sabi nila, yan ang kanyang paniniwala sa Catholic pa siya. Pero ngayong INC na siya, hindi na daw yan. Pero may linya kasi diyang secular history. Yung secular history ay hindi na niya naisip yan. Yan talaga realidad. Even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. So, anong tanong mo dyan, bro, kay Father Darwin, bro? Ganun po. Dahil yung nakita ko kasi, baka mali yung pasugo ang nakita ko. The Messenger kasi yung nakita ko doon sa libro sa Aklat ng Iglesia ni Cristo. Baka, So, ang tanong mo dito, about kung totoo ba sa pasugo. Alin ba ang totoong pasugo? Sa Anong tanong mo? Alin ang totoong pasugo? Alin ang totoong pasugo? doon sa The Messenger yung naano ko ata. Anong sabi? Hindi ko, nakalimutan ko. Tapos sinuri ko, sabi daw nila na ano daw, kung basta nakalimutan ko na yun, nakalimutan ko na ata yun. Pero wala nakalagay doon sa July, August. 1988, page 6, bro. So baka ano lang yan, hindi yun totoong pasugo na ano ko. Then, So, baka yun ibang serie ang marami naman silang Baka pasugo, ibang kapatid. Marami silang mga pasugo. So, posible, ibang gula yun. Every month yun yung pasugo nila. So, yan, kapatid. Marami silang pasugo, every month yan eh. Hindi yan isang beses lang na pasugo. Marami yan. So yun pala, Father. So ang pangalawa kong katanungan, Father, is ano yung Isaiah chapter 8 verse 20, lagi yan na sa Iglesia ni Cristo, especially nung nasaksihan ko si Felix Manalo na walang kain, walang tulog si Isaiah? Dionisio at si Isaiah 8:20. 8:20. Basahin muna natin. Napanood ko yung sa pelikula ni Dennis Lelio yung To bida the na law siya si and Felix to the Manalo. testimony, if they speak not according to this word, it is because there is no light in them. Isaiah 8:20. Isaiah 8:20. Ang meaning niya, brother, spiritista. Ang meaning niya spiritista. Basahin mo lang pa atras sa sa verse 18
18, 19 at 20. Espiritista din tutukoy niyan. Totoo yun, no? Atras mo, Brother Jando? Teka. Kasi ginagamit ng SDA yung talatang yan kaya alam ko yung context. 19? 18. Ating simulan sa 18:18 na Isaias. 8:18. Ano yan? 8. Isaias 8:18. Hindi ka muna. Espiritista po yan. Tukoy dyan. Ito sabi dito. Sabi, ako at ang mga anak na kaloob sa akin ni Yahweh ay palatandaan at sagisag sa Israel mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na ninirahan sa bundok ng Sion. Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu ng namatay at sa mga manghuhula. Hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isang sagot. Nasa inyo ang araw tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga espiritista. Ipapahamak lang kayo ng mga yon. Sa magandang balita Biblia, espiritista nakalagay sa ang dating Biblia ito. Verse 18 tayo magsimula. Narito, ako at ang mga anak na ibinigay ng Panginoon sa akin ay mga pinakatanda at pinakababalaghan sa Israel na mula sa Panginoon ng mga hukbo na tumatahan sa bundok ng Sion. At pagkakanilang sasabihin sa inyo, hanapin nyo silang nagkikipagsanggunian sa masamang espiritu at mga manghuhula na sisihuni at sisibulong. Hindi ba marapat na sanggunian ng bayan ng kanilang Diyos? Dahil baga sa mga buhay ay sasangguni sila sa mga patay, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang tinutukoy ko dyan, espiritista bro, espiritista. Pero, Brother Jando, kapag kinu-quote nila ito, sino ang tinutukoy para sa kanila? Sa kanilang interpretasyon? Ang mga Katoliko. Ang Katoliko, ang kanila interpretation dyan, Brother Erwin. Kasi akala nila kasi, yung mga Katoliko na hindi sumusunod sa Sabat, sila yung walang Hindi, iwanag. sa Iglesia ni Cristo. Ay, Katoliko pa rin tinutukoy dyan. So, kita ninyo mga kapatid, ito yung teknika kapag hindi nyo kabisado yung talata na kinukote ng mga Iglesia ni Cristo, kinukote ng mga dating daan, kinukote ng mga born again, kinukote ng mga ibang sekta, paatras ka ng dalawang talata. And then, paatras ka, and then forward ka ng dalawang talata. So, makikita mo yung context. So, dito, nakita natin na ang subject matter, kapatid na tunton, ay yung mga spiritista. Mga Katoliko, hindi naman mga spiritista. Merong mga Katoliko na spiritista. Pero Katoliko, hindi spiritista. Hindi mo na pinopromote ng simbahan yon. Pero may mga membro natin na spiritista talaga. So, kaya nga, yung mga okultista, kaya nga, lagi nating sinisiwalat dito sa social media na dapat tayo ay hindi sumangguni sa mga espiritista, no? So yan po ang context diyan, kapatid, hindi tayo kundi espiritista, no? At yun po ang punto ng the whole context po. Ang nangyari, kapatid, out of context yung kapatid natin. Out of context. Yung pag-interpret nila sa talata ay accommodated sense. Parang naaayon ito sa nasa isipan ko. Sa interpretation ko, i-quote mo. So, yun lang talata. Yung isang linya lang. And then, marami na siyang i-explain. Pero yung explanation niya ay hindi po yung intention talaga ng author. Sa atin, yung magbabasa tayo, so, ina-atras natin, kagaya ng sinabi ni Brother Jando, di ba? And then, pa-atras tayo or pa-forward na pagbasa to text or the whole context, basahin mo, dun mo makikita. Meron ka ng idea. Ito pala yung punto ni Isaias. At kung yung talata lang, isang talata lang, pwede ka ma-deceive doon. Kahit nga ang demonyo, Brother Jando, nag-quote din ng banal na kasulatan. Basahin natin ang Mateo chapter 4, Brother Jando. Expert din yung mga, Brother Tonton, mga demonyo. Brother Jando? Mateo, chapter 4. Chapter 4, verse 4. Ba yun? Yes. Mateo 4:4. Ito sabi, Nag-quote din yung atas tayo sa 3. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi ito sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Kung magamit ng Bible ng demonyo, nasusulat.
sa kanyang mga anghel. Ika'y tatagubilin at sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan. Nang sa mga bato paamoy hindi masaktan. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat din. O, kadibate gamit ang Bible. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Diablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Kaya sumagot si Jesus, lumayas ka Satanas, sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Pagkatapos, iniwan na siya ng Diablo, dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. So kita mo kapatid na kumukote din yung mga demonyo sa expert din yung mga demonyo sa banal na kasulatan. So, sunod na tanong kapatid, last question. Nasaan na si Brother Ang Tom? last question po. Sorry po, Father, dahil may na pong signal dito Ay, sa amin. sige. And then bigla lang napalong yung internet ko. Mm-mm. Last question po, Father. Dati kasi nanood po ako lagi ng The Mummy series, which means yung part 1 is nasa IG, part 2 si Darakang Kontrabida, tapos part 3 si Jet Li. Ano po ba yan? Part po ba yan sa superstitious belief kapag nanonood ka ng ganyang movie? So, ang tanong mo, Yung The Mummy series, binibida ni Brendan Fraser. sa horror Hollywood movie, horror movies yan? Horror movie? Yes po, yung may kapangyarihan siya na gagalawin, bubuhayin niya yung mga patay, yung mga bungo. So, ang tanong mo Is kapatid, recommended ba yan? No. Recommended ba yan mapanood? hindi po yung mga demonic games, demonic videos, na promote ng mga demonic theme, horror, no? Bawal po. Dahil mga open yung psychic ninyo. Yan po yung natutunan ko sa mga naunang exorcist ko, kapatid. So kailangan ko po siya i-renounce sa Unang-una, yung i-renounce mo yung mga occult lang. Pero, may renouncement sa sa mga unhealthy music, no? So, related yan sa mga unhealthy movies. Okay. Pwede din. Kapatid, so yun lang. dito may renouncement sa mga unhealthy music. Kung unhealthy music, mga unhealthy movies, dito may renouncement. Renouncement involving unhealthy. Example lang ito Example lang ito Prayer of involvement with unhealthy music or demonic music. Heavenly Father, I confess that I used to listen to unhealthy demonic music. I ask that you forgive and cleanse me from this sin. In the name of Jesus and through the power of His blood, I now renounce and break and sever all soul ties that had been formed between myself and unhealthy music. Pwede din yung favoriting kanta mo na pero unhealthy, pwede mo specific name, specific songs or artists, groups if possible. I used to listen to and enjoy, as well as any soul ties formed between myself and the artists or groups. Name them specifically if possible the demonic influences that had produced these unhealthy songs and music. In Jesus' name, I also renounce, break, and nullify any curses that I may have come under because of listening to the unhealthy music I used to listen to or enjoy. So, merong renouncement of unhealthy music. Pwede din baguhin unhealthy movies, no? Unhealthy video games. Alam nyo, pwede din ito ma-relate sa unhealthy video games, mga kapatid. Dahil may nakita tayo na bata, na nag-suicide after binigyan siya ng instruction sa paglaro niya ng Roblox. Nagbigti siya dito. Mga 5 years old, nakita ko yan. And then, nagkomentaryo nga tayo nandun sa YouTube channel natin, no? So, mag-ingat po sa mga video games, sa mga anak ninyo na hindi nyo namalayan, they are influenced by our enemy. So, yan po, kapatid, kailangan din i-renounce mga unhealthy movies, unhealthy music, kailangan. Dahil meron yung mga unholy soul ties, hindi natin alam. Meron yung mga curses, hindi natin alam.
Father, so gusto ko sana yung prayer mo. Pwede po ba magpa-PM po ako sa iyo para Ipopost ko humingi ngayon. ako ng Ipopost ko na lang. Ipopost ko mamaya. Ito mga kasi renouncement. Gusto ko sana magdasal. Gusto Kapatid. ko magdasal yan. Ipopost ko itong breaking unholy, ungodly vows or pact or contract. Ipopost ko ito mamaya. Yung mga unholy soul ties. Merong mga instruction, renouncement of unholy soul ties. Kung meron ka mga ex, pwede mo i-prayer ito. May mga palakiro, meron din dito. And then, yung mga renouncement. Isasend ko po ito, ipopost ko po ito ha. Yung prayer of renouncement, solemn renouncement po. Makatulong po ito. Kapatid? So, last question. Sige. Last 2 question na lang, Brother Jando. Bro Jando, So, pwede daw pasingit. yun lang po. Yun lang po, Father Darwin. God bless. May babatiin muna pala ako, Pads. Sige. So, condolence po sa isang hinangaan kong vlogger sa pamilya ni Miss Shane Luato na mayroon po ako, nag-post po ako, 2 video po ako nagpo-post na about sa Word of God. Sinishare ko sa mga friends ko sa Facebook at saka sa followers. Sana mag-ingat tayo lagi sa mga sasakyan at wag lang matigas ang ulo sa mga kabataan na kung ayaw ma-aksidente. So, binabati ko pala yung mga kasama ko sa Catholic Youth Ministry dati sa Archdiocese sa Manila, sa Diocese of Dipolog, and sa currently kong diocese sa Ipil. So, ingat kayo lagi and God bless. God bless, kapatid. Bro Jando? Bro Jando? Father, may tanong kasi dito. Bisaya kasi siya, hindi ko siya masyado mabasa. Tinan ko dun sa baby page. Bro Jando, nandiyan ka pa po? Tapos na. Basahin mo na lang, Bro Vicente, kung Sige, try ko po basahin. Baka sakaling makon. Sabi niya dito, galing kay Sis Catholic, sabi niya, Mayong adlaw diha, Pader. Na ako i-ask, Pader, ba na migi aning 7 horses o pang-design sa gawas nga mga statue. Pader, dayon ako siyang research Dios diay sa ilaha pero design di are. Unsa man buhaton ani, Pader, nga ako naman ning gipangkuha gibutang sa ubos unsaon ni sunod ani, Pader. Og kato mi uli ang tag-iya aning amoa gipuy-an na aman siya gibutang, Pader, queens og asin ug saon man na, Pader, di pwede ba kami mukuha ani bisag nakipayo na mi diri dugay na pero ang tag-iya ani usahay ra makauli sa pila ka tuig. Ikaduha, Pader, ang ako atatay favor is manawal og iro na pa ba involved sa amo maski wala may dawat og wala na pud siya. May isa pa, Pader, para isa na lang to. Ikatulo, Pader, unsa buhaton sa ako mga igsuon nga puro mani sila live-in pero, Pader, sige man og play sa punto por punto na relive diri magkamatngon ra guro ni sila, Pader, di unsa man buhaton namo, Pader, di ask sa family kay kamera sa ako nanay magsabay o grocery daghan na pud magsamok-samok. Yun lang po, Pader. Na-guess na po. Salamat, kapatid. Sa 7 horses yung unang tanong niya. Yung 7 horses ay merong superstition. Superstitious belief, no? Lucky charm po yun. So, merong mga horses din na decoration, pero yung 7 horses is superstitious belief. Especially the 7 horses belief, especially in modern culture, is a superstition. Lucky paintings, so is a superstition, not a spiritual or scientific truth, no? So kung hindi sa iyo yan, wala tayong
authority na i-renounce yan kung hindi yan sa atin. So, ano dapat natin gawin? I-catechize natin ang may-ari. Pero, dyan lang tayo sa catechism. Hindi natin ma-impose. No, hindi na. Ang simbahan naman ay hindi mag-impose. Ang simbahan ay just invitation, proposal. Yun ang simbahan natin. Hindi niya i-impose. Yung katotohanan ay parang magnet yan eh. No? At dahan-dahan po na mamulat yung mga kapatid natin kapag consistent tayo magsiwalat with a humble heart. Pangalawang tanong niya na yung mga kapatid niya ay live-in lang. No? Isa sa mga rason niyan, yung kulang sa kaalaman patungkol sa value and spiritual significance sa mga sakramento, lalo-lalo na yung matrimony, kapatid. Kailangan talaga dahan-dahan makatikay siya. Dahil unang milagro ni Kristo, saan ba naganap? Sa kasal sa Cana. No, unang milagro, hindi pa panahon ni Kristo yan. Pero nagkagawa siya ng milagro. Bakit? Importante ng Panginoon ang kasal. Pero maraming magsasabi, mga kapatid, na yung aming kapitbahay kinasal. Pero naghiwalay naman. Mabuti pa yung yung isang kapitbahay namin, hindi kasal sa pare hanggang ngayon. Hindi pa rin sila nagkahiwalay. So yung sa demonyo na, hindi na yun ihiwalay. No? Yung sa Panginoon, gagamitin talaga yung paraan ng demonyo, mga taktika ng demonyo para ma-divided po yung kinasal ng simbahan. Pero yung mga hindi kasal, sa kanya na yun eh. So paano na niya hindi na niya ihiwalayin, no? So ngayon, bakit ba nagkahiwalay? Hindi dahil nakasal sila sa pari. Nagkahiwalay itong kinasal ng pari, hindi dahil sa kasal, hindi dahil sa sakramento. Dahil yan sa pride ng bawat isa. Nagkahiwalay sila dahil sa pride. Ano pa? Dahil sa kalaswaan or lust, no? Yung asawa ay hindi kontento sa kanyang husband. Yung husband hindi kontento sa kanyang wife, no? At hindi sila nag-seek ng counseling. No, kung galit sila lang yung decide without guidance, without enlightenment, without asking enlightenment and inspiration from other. So, yun po, kapatid, na kailangan talaga makatikais natin yung mga family members natin, pero hindi natin ma-impose. At wala na tayong wala na tayong pananagutan sa harap ng Diyos dahil kinakatikais na natin, no? Sa Exodo 18:20, basahin natin, Brother Jando. Ezekiel pala. Ano po Ezekiel yun, Father? 18:20. Ezekiel 18:20. Ezekiel 18:20. Ito po ang mababasa. Ang nagkasala ang dapat mamatay. Ang anak ay di dapat magdusa dahil sa kasalanan ng ama. At ang ama ay di dapat magdusa dahil sa kasamaan ng anak. Ang matuwid ay mabubuhay dahil sa kanyang pagiging matuwid. At ang masama ay mamamatay sa kanyang kasamaan. So dito, mga kapatid, kapag binibigyan mo na ng paternal correction pero nagpatuloy pa rin, so hindi na tayo mananagot sa Panginoon, no? So patuloy lang na magkatikay, so dapat hindi mawala ng pag-asa, no? Dahil yung katotohanan, kapatid, ay parang magnet yan. I-magnetize tayo hanggang dahan-dahan mababago tayo. And then meron nag-comment dito, si Eva Bouvier, sabi niya, anak sa pag-umangkon sa akong mother-in-law ni Kirig Sigigdua. Anak sa pag-umangkon sa akong mother-in-law ni Kirig Sigigdua Roblox. Gidala sa hospital, walay findings. Pag-asa ing mama kung naunsa niingon ang bata nga naay black guy ni gawas sa iyang phone. Red eyes. Giingnan siya nga don't breath. Mautong ni Kirig siya. So bago ito So may bata na naglalaro, anak sa aking mother-in-law. Nagkirig-kirig si Duwag Roblox. So ito po, no, mag-ingat po kayo sa mga demonic video games, no? Mga kapatid. So yun ang sagot natin, kapatid. Okay po, Father. Nasumba po, Father. Last one.
Sige po. Last. Bro, Kitang Baguio, please unmute. Bro Merjon? Wala. Bro Merjon, please unmute. Okay, dito na lang tayo kay Sis Heart. Sis Heart, good evening. Hello, good evening po. Good evening po, sister. Ano po yung tanong niyo, sis? Good evening po, Father Dandy. Good evening, Sister Heart. Hello. Padre, nagtawagan pa kami sa Albularia, Padre. After na sa live yan. Ano ba na rin? Kumusta po? Sige, At sa lahat. Padre, nagtawagan kami sa Albulario. after sa live na yan. Sa Sige. live pa tayo. Sige. Hello, good evening po, Father. Ito po yung wala kong tanong. Sister Heart, basta. Sa sa Cebu po, sa Tuburan. Yung sa loob po ng compound ng simbahan, marami po nagtitinda. So, ang dami po mga ukol na tinitinda po, Father. Alam po, bakit ng simbahan ng mga ukol na mga angels magtinda? Unang-una, kapag nasa labas na sa simbahan, wala na tayong control doon dahil hindi na property. Kung sa loob sa simbahan, ano? Sa loob? Sa loob. Sa loob. Dapat i-report nyo yan sa pari. Dahil yung meron akong simbahan na napuntahan doon, at sabi nila, hindi na po yan property ng simbahan, Father. Pero kung nasa loob ng simbahan, mas mabuti i-report nyo sa parish priest. Kasi tuwing paglalabas ako na, bakit ang dami kong magamit ang nakapag dito ng mga katinda na ano ko para tapos yung pangano, salamat po Father. Kaya naman nakatalim pa ito. Ilang po ba na ano yung may painting sa loob ng bahay na yung elephant, cast ng elephant. Kung saan na siya Father, kanang usarin ko ng okol na... Hindi ko alam, kapatid, i-search mo lang kung occult ba yun. Hindi ko alam kung occult ba yun. Hindi na lahat ng image ng elephant occult. Pero i-search mo lang kung may lucky charm. Hindi lahat na mga images sa kabayo, automatic occult. I-search mo lang at di makikita mo na may occult involvement, huwag mo nang gamitin. Pero kung decorative lang, okay lang. Dahil yung intention ng gumawa ang manaig, hindi yung intention sa bumili. So, ang intention ng gumawa, ang mag-prevail, hindi yung intention mo na bumili lang, kapatid. Salamat Father. O tatulong ako kapang tanong. Kanang possible po ba Father ako sa kabata? Kanang inabot siya sa school, tapos ano po sa akin? Nagka-surgery siya. Pero every time na itaas yung yung hostia, hindi ko siya makatingin. Tapos may nakikita ko siya, may nagkalaro ko siya na hindi ko nakikita ng Open yung third eye. Magaling naman, hindi naman daw ano niya. Sabi ko, ipatingin mo sa kuan sa siya. So wala na sis, wala na siya ano kasi nag-serve siya sa simbahan, nag-ano siya na kanang altar server tapos pero pag itataas ang Holy Eucharist, hindi daw siya makatingin. Sabi ko, i-consult ka sa exorcist priest kasi yung anak mo parang may problema. Yes, Sabi ko sa kanya, kailangan. Dahil kanina, may bigla lang sumigaw after receiving the Eucharist. Yung mga hinaharas mga kapatid, ay ibibigay ko yung both species na bread and wine. Matapos niyang ni-receive yung Eucharist, yung dalawang species, grabe. Sumigaw, wak, kanina. No? So, siya po ay nahawakan ng bilang aswang. No? Sa kapitbahay daw. Ayun ang sinabi ng demonyo. Meron daw silang kapitbahay. Yung kapitbahay nila ay aswang. And then, sabi ng mga demonyo, wak. Grabe, no? After yan, receiving the blood of Christ, sinisigawan niya ako while nag-bless ako ng mga sacramentals kanina. So, kung hindi makatutok sa Eucharist, there's something wrong, kapatid. Mas mabuti na ma-process natin yan. So, marami tayong mga pasyente dito dahil bawal natin i-video. Bawal po, hindi po ipakita natin yung mga video dahil to protect the reputation of the victim dahil dudubli yung kanyang trauma, no? So, dito lang ako sa exorcism nakikita
ko yung mga misteryo na naririnig ko lang sa radio, no? So kanina, kung nakakita kayo sa live ko, grabe yung pagsigaw. Marami pong nag-react kanina. At during din sa aming exposition, every Thursday po, may exposition po tayo sa Blessed Sacrament dito dahil sinasali ko kayo, lalo-lalo yung mga supporters natin, mga benefactors natin na nandito, lagi ko kayong sinasali at sa team natin, at sa mga pasyente natin, at sa lahat ng mga Katoliko, especially sa Santo Papa natin at sa Obispo, yung coming bishop natin, hindi pa namin alam, no? Lagi kong sinasali, kaya nga every week po may adoration tayo, communal po yan, communal. So, every day nagdadasal tayo sa Blessed Sacrament, pero yung communal every Thursday po yan. Dahil yung prayer na communal prayer, grabe yun. Grabe impact sa Panginoon yun kung communal tayo nagdasal. Grabe yung impact niya, no? Lalo-lalo na kapag luluhod tayo sa sakripisyo tayo, no? So, every Thursday, kanina, may lumapit sa akin, Father, nawalan ako ng lakas. Kanina, hindi ko naman ito naranasan. Grabe nawala ako ng lakas, no? So, nung pinaprocess pa natin siya, no? Grabe yung Blessed Sacrament dahil si Kristo po yun. So, bakit lumakas yung confidence ko sa ministry nito? Because Christ is with us. Kasama natin ang Panginoon, mga kapatid. Kung alam lang ng pari yan, kung alam naman ng pari yan, kung konbensido tayo na ang Diyos during Mass na kasama natin, no? So, we are so blessed. No? Tayong Katoliko, we are so blessed. Extremely blessed. Super abundant blessing ang ating matatanggap kung magpatuloy tayong padagdagan natin o kalawakan pa yung ating pananampalataya. So, kanina yung nag-react sa Eucharist, no, nagkausap ko na, and then hindi nagalit, no, ngumingiti na, magaanan daw yung katawan niya. At ito yung naobserbahan ko, hindi makapatay yung solemn exorcism, yung processing sa dugo ni Kristo. Kaya nga pinainom ko siya sa dugo ni Kristo. Doon, yung mga demonyo ay nag-reveal sa kanilang identity na aswang pala sila, no? So ito po ay palatandaan na sino yung sumigaw? Kanina nagtanong ako, sino yung sumigaw? At yung sumigaw, no, sabi ng sumigaw, wak, wak, wak pala. Kaya pala, no, nahawaan pala siya sa interview natin at sa revelation ng demonyo. Meron pala silang kapitbahay na nagtaka sila na ibang yung galaw, no? At akala nila mga aswang talaga. And then siya ay nahawaan. So, totoo pala ito, mga kapatid. At sana po ay mag-ingat po kayo. At ang simbahan po, ang kamay ng pari po through the sacrament, makapag-break sa mga curses or curse sent sa atin. Yung magpaghawaan sa mga na aswang, it is a curse sent po. Hindi lang po yan isa, marami na po. Mga almost 10 na po yung lumapit sa atin na hinawaan ng aswang. No? Parang ano lang yan storya, pero totoo pala. Okay, so Sister Heart, mag-bless na tayo sa mga religious items ninyo, sa mga kasama natin na nandito. So, unahin natin yung salt ninyo, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of God, salt at first day of evil, by the living God, by the true God, and by the holy God, by the God who ordered the eternal saviors, the prophets, to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified salt, by the health of believers, giving soundness and bending soul to all who use they. In the third place, thou art sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead, and the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy, that thou would deign of goodness to bless, and sanctify this creature of salt, which thou hast given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Amen. The blessing of water. You creature of God, water, at words the day of evil, the name of the Father Almighty, the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit,
that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the selfsame Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. Almighty lasting God, O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element, which you consecrated manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful. Be it cleansed and delivered from harm. In such homes enjoy a spirit of goodness and air of peace, freed from painful and needy snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that truly in me banish, so that you may possess the well-being they seek in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Haluan niyo ng kaunting salt yung tubig ninyo. The Lord be with you, And with your spirit. author of invincible strength and King of incomparable in power, ever the gloriously triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of differing enemy, who valiantly put them down, hostile influences, frustrate and fearsome we beseech thee. Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with the Jewish witness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar, but let the presence of the Holy Spirit be ever with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Amen. Sunod nating i-bless ang inyong olive oil. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil may cast out the demon from you by the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Osiris power, the devil's legions, and all Satan's attacks and inclinations be dispelled, driving afar from this creature oil. And that bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ your Son, Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, as well as the love of the same Jesus Christ our Lord is coming to judge both the living and the dead in the world before. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe and also the service, we acknowledge, but please you to regard fully, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it from the sick, so that when the made well they may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which are blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of city for man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ our Lord. Amen. Amen. So, sunod is the blessing of incense, medals, candles, cross, crucifix, sacred images of God, sacred images of the angels, sacred images of the of saints, bells, scapulars, handbook, Bible. Heavenly Father, to your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, of her special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, dying that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attack of the evil ones and his legions. May these religious items might restrain the devil and its demons, and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm, reflect your peace and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, and clean and devilic spirits flee in fear, they may tend to harm or even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. So, mag-deliverance ako sa inyo, ha? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. In the name of Jesus, I forbid any demonic interaction and communication, and I seal this whole area with the precious blood of Jesus Christ our Lord. Amen. And then magsagawa kayo ng simple prayer of renouncement, ha? Now, I consecrate all of you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. In the name of Jesus, I break all seals and consecration upon you. In the name of Jesus, I break all curses sent against you and all spells around you. In the name of Jesus, I break any unholy ties, links, and bandages between you and all adversaries and spirits. In the name of Jesus of Nazareth, His tremendous power is God, and His most powerful and salvific name, I rebuke, repudiate, bind, and cast out all unclean spirits to depart from them, the spirit of oppression, the spirit of obsession, the spirit of infestation, the spirit of possession. I command you to depart from them and fill them with your presence, love, healing, and consolation. I seal all of you to the most precious blood of Jesus Christ. I consecrate you to the sacred heart of Jesus, Immaculate Heart of Mary. Amen.
So maraming salamat po sa inyo ha at sa mga nagpaabot ng tulong para sa ating mga evangelizers, para sa ating sports and evangelization, para din sa ating building at sa mga seminarians natin. At this coming December 14 po, may Diocesan Convention po dito sa Diocese of Tagbilaran. At sana matulungan po kami sa gastos natin, mga more or less 100,000 po dahil buong diocese po ang mag-gather dito sa center, yung office natin. So, dito po sa center natin, yung Diocesan Convention, December 14, Sunday po yan. So every year, magsimula, second convention na yan. Isa sa mga pausapan namin na every year mag-gather tayo sa Diocese of Tagbilaran po. At sa gustong tumulong po, pwede kayo magpadala sa ating public account. So maraming salamat po. Maraming salamat Brother Jando. Maraming salamat Brother Angel, Sister Edna, Brother John Dre, Sister Aljan, Brother Aljan, Bro Romer, Jundri, at Brother Vincent, Brother Windel Talibong, at si Brother Tata Rusan. So, Fighty Maria ha, tatak sa FD with a humble heart. Huwag matulog without praying the Holy Rosary, mga kapatid. So, God bless. Padre, may tanong. May tanong pahabol. Mm-mm. Ang tanong pahabol, kailan daw mangyayari ang next na CFD National Convention? May pa po. Dito din Ang sa venue, dito din sa Bohol. So, wala pa tayong final venue, pero dito sa Bohol yung National Convention natin. okay, yun. Sa tanong ha, May pa daw. Pero May. yung Diocesan Convention sa Diocese of Tagbilaran po ay December 14. God bless po. Okay, thank you. So, move na tayo ngayon sa So, bye-bye ha. Ang sarap na matulog mga kapatid. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come. Their will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace. The Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour for death. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Salamat po at sa mga star senders natin. Salamat po si Lida Casuguro, 50 stars. At si Gina Patan Dinukot, 50 stars. Archie Jokson, 50 stars. Salamat po. Gina Fee, Sleepy Mats, ang kabus Father Darwin, 200 stars. Salamat kapatid. Si Evelyn Pambi, 50 stars. Mga bago dito mga star senders natin. Si Jairus Lusterio, 50 stars. Sister Imper, lagi ito, 50 stars. At si Gina Patan Dinukot. Salamat po. Pagpasalamat lang ako every week po sa mga star senders natin every Saturday. At ang Diyos na po magsukli sa kabutihan ninyo ha, at ipagdasal nyo kami lagi. So, Fighting Maria, tatak CFD with a humble heart. God bless.